So ayun yung digger. So ayan, pupuntahan ko na yung digger. Ayan, problema may aso pa. Lumapit pa dyan sa akin yung aso, hindi ko na nabidyoan kasi yan laki. So yan, ang hirap hanapin ko saan ako aakyat. Yan, unti-unti pa-side kasi tinambakan nila ng ano yan, tapos kulang pa, tapos na nag-loose yung truck ng digger namin. So yan, nakaset up na siya. Ikakabit ko na lang siya kasi kailangan na siyang ikabit para matapos na. At ang init-init talaga dito sa New Zealand ngayon summer. Yan, let's go, kabit na natin. So yan, ipapasok ko na yung ano niya, yung truck niya. So kailangan ko siyang hilahilahin, tapos iangat. Ang hindi ko lang alam, ang hindi ko pala napansin nung una ay yung sa gitna ng truck, ang lupa na dating bakod na may plastic, kaya nakatagilid, nahihirapan ako ipasok. Gawa nakaslant yung lupa pababa. Yan, nahihirapan akong pumasok na yung nasa ibabaw, pero yung nasa ilalim hindi pa makapasok ng tuluyan. So sisipa-sipahin ko yan. Yan, sinisipa, ayaw talagang pumasok. So yan, naisip ko na i-try kong ibaba, baka papasok ng buo. So yun ang plan ko ng una. Yan, ibababa ko siya, yun, lumabas siya, yun, lumabas. So mali ang plano, baka lalo lang ako tumagal. So naisip ko na iangat ko siya ng mas mataas, tapos ipasok ko na lang ng todo, kasi nahihirapan akong ipasok doon sa mismong gilid, gawa ng meron siyang angle na mahirap sumuot. So ulitin ko ulit, yan, nilagyan ko siya ng block na para umangat ng konti, kasi talaga yung angle niya sa gitna ay nakagilid, ayaw pumasok. Kung yun wala yung lupa na yun ay ano, napakadaling ipasok lang yan. So hinihila ko na, sobrang bigat talaga ng truck. So ito talagang problema pag hindi mo alam yung ginagawa mo at solo ka. Naku, baka hindi mo ito may pasok. So marami na tayong na-experience na pag ano ng truck na to, kaya madali na lang para sa akin. Pero nahirapan lang ako kasi awkward yung kanyang angle, kaya medyo nahirap. So kumuha ko martilyo, try ko sanang pukpukin, pero hindi siya kayang pukpukin kasi nga try kong angat, talagang mahirap. So naisip ko na itaas na lang ng todo, tapos buksan pa ulit yung ano, yung kanyang grasa sa ano, baka bababaan, pumasok lang ng konti, okay na yung gagarsahan ko niyan. Talagang ang hirap. So yan, naisip ko siguro na papasok yan ng konti, tapos grasahan na tuloy yan. So naisip ko, i-set up ko na lang yan. Naka-set up na, doon sa kanyang mismong guide yung truck. Grasahan ko na at siguradong papasok naman ito. Yan, so hinihigpitan ko na yung ano, yung kanyang grease point. So hinihigpitan ko na yung kanyang grease point para ma-tight ko na yung truck niya, kasi naisip ko mas magandang ganito kaysa sa gawin kong ibaba yung truck. So yan, umpisahan ko na siyang lagyan ng grasa sa kanyang grease point. So yan nga, girinasan ko na yung kanyang grease point para maging tight yung kanyang truck. So sa makikita nyo yan, nakababa, tapos habang tumatagal nag-expand yan na nag-expand para maging tight yung kanyang truck sa kanyang digger, sa digger. Yan. So yan, after ko magrasa ng grease nipple yan, papandarin ko yan, bababa ko, tapos papandarin ko ng forward at reverse. So pagka andar niyan, yan, itataas ko ulit yan,
Kataas niyan, yan. Papanda rin kayo ng forward, reverse, forward, reverse. Ibig sabihin hindi natanggal. Tapos check ko yung kabila kung okay din. Tapos i-check ko yung ginawa kong yan. Kasi sisipa-sipain ko yan o tatapak-tapakan ko yung gitna niyan para malaman ko yan. Makikita nyo tinatapak-tapakan ko, sinisipa-sipa ko yan. Ibig sabihin goods na yan. Tapos pwede na ulit bumalik sa base. Kasi okay na. Tapos pinandar ko ulit yan ng forward. Tapos reverse. After nyan, goods na. Tapos na ang trabaho natin. So, ayun na. Natapos na ako. Yan ang hirap pag sobrang init talaga dito. Grabe. Solo ka. Yan, wala na akong magagawa kasi trabaho mo to. So, ayun. Naayos ko na. Ito nga pala ulit si Boyong. Ang small engine mechanic sa New Zealand. Ganun lang ulit. Kung ano yung video ko doon nakaraan na magpalit ng truck, yun din yun. Kasi lang nahirapan ako kasi nasa ground ako. Medyo may mga awkward na angle. Kaya doon ako nahirapan pabalik-balik. So ito nga pala si Boyong. Small engine mechanic sa New Zealand. Peace out. Ito pa pala ang problema ko. Ang pag-alis. Sobrang tirik ng daan. Pakita ko sa inyo. Let's go. Grabe dito. Ang inig. God. Doon pa ako dumaan kanina. Putang ina, meron pala doon. Yaman ng mga tao dito. Ang taas oh. Ito mataas, putang ina. Hindi ka na madulas oh. Grabe. Taas nito. See boss. See you. Yeah, that's already done. All good to go? Yeah. Are you gonna use it? Yeah. See you. Ang taas niyan po. Kanina hindi ka na ako madulas. Tingnan naman ang pababa. Hirap. Grabe. Putang ina. Hayop na yan. Grabe. Ito pa lang tanawin, no? Sorted mga bahay dito. Yun. Maganda pa lang tanawin, no? Sorted na itong bahay na ito. Yung bahay na ito. Grabe. Ganda, oh. Ito nga pala si Boyong. Ang small engine mechanic dito sa New Zealand. Kaya sa mga gusto mag-small engine, ganito kahirap yung buhay dito sa New Zealand pag ikaw talaga mekaniko rito. So sa mga nasa Australia, ewan ko kung anong nangyayari sa kanila sa Kenards, pero dito kailangan ko sumunod kasi malaki binabayad nila sa akin kaysa sa Kenards hire. So yun, sa napakaganda kong performance. Oh my God! Wow! Ayos na yung digger, hindi nila nagamit daw na 1 linggo. So yun, ayos na. Kasi yung check 1 na katrabaho ko, nag-resign na. Kaya yun, back to base.
napagod ako dun. Madali lang naman ikabit ang Takeuchi kaysa sa Kubota. Dun ako nahirapan. Sobrang may awkward na yung pababa. Nababara yung track. Kaya hindi ko maisuot mahigana. Kaya ang ginawa ko, tinaas ko ng sobra. Ang problema yan, pag tinaas ko ng sobra, tama naman yung likod ko doon sa fence na bagong gawa. Kaya ang hirap. Grabe. So yun, ang ganda ng mga bahay dito pala. So ito nga pala si Boyong, small engine mechanic sa New Zealand. Sana may naano ka sa video ko. Kung ano yung ginagawa ko dati ng pagpalit ng truck dati, same lang yun. Nagkaroon ako ng problema kasi may awkward na position kasi pababa yung ground. Hindi ko maisuot na tama doon sa So ito ang trabaho natin, kailangan natin sumunod kasi malaki naman na binabayad sa atin. So patama na lang tayo kasi time to eat ko na rin naman. Wala akong baon. At fasting ako, nakapag-fasting na ako ng 24 hours, kaya pwede na akong kumain. Tapos wala ka pang kain, ito pa nga pala. Yung ginagawa ko ngayon, wala pa akong kain. Walang almusal, walang tanghalian, ngayon pala magtatanghal na. Kasi every 24 hours ako nagpa-fasting. Magandang workout din kasi pawisan na ako. So, grabe. Kasi grabe talaga. Whew. Oh, let's go!